Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Ngayong oras na to, may ihahatid akong kwentong magpapatunay na ang kasakiman ay walang kinikilalang kadugo. Alam mo yung pakiramdam na umuwi ka sa lugar na kinalakihan mo, pero iba na ang simoy ng hangin, yung mga ngiti ng sarili mong pamilya, parang may nakatagong patalim sa likuran. Isang lumang bahay sa probinsya na nagtatago ng isang lihim na pilit ibinabaon sa limot ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Isang lola na pumanaw, pero ang kaluluwa ay hindi matahimik at pilit na humihingi ng hustisya. Paano kung ang nag-iisang magliligtas sa inyo mula sa kasamaan ng sarili mong mga kamag-anak ay isang kaluluwang nagpaparamdam sa gitna ng madilim na palayan? Isang kaluluwang pilit kang tinutulungan na nag-iiwan ng amoy ng sariwang sampagita. Ihanda ang inyong sarili. Patayin ang ilaw at pakinggan ang kwentong ito na pinamagatang Diary ni Lola. Ito ang Kadiliman Diaries. Kumusta po, Kuya Dims? Ako po si Andrew. Kung nababasa niyo ang sulat na to, malamang ay ligtas na kaming nakabalik sa Amerika. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko ay hindi na talaga kami nakauwi ng buo. May bahagi ng pagkatao naming naiwan sa isang lumang bahay sa probinsya ng Pilipinas, kasama ng isang lihim na ilang ulit na nagtangkang ibaon ng mga taong pinagkatiwalaan namin. Noong 2015, may mga taong nagtangkang patahimikin kaming magkakapatid dahil sa isang katotohanang ayaw nilang mabunyag. Habulin niyo sila! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Nasa kanila ang diary. Kapag nakarating pa sila sa pulis, tapos na tayo! Kapag nahawakan ko sila, tatapusin ko na sila! Nagkamali sila ng taong binangga! Halos mapunit ang baga ako sa kakatakbo. Kasama ko ang nakababata kong kapatid na si Hana at ang bunsong si Marco. Humahagibis kami sa gitna ng madilim na palayan habang ang putik ay kumakapit sa aming mga paa. Bawat hakbang, pakiramdam ko'y pabigat ng pabigat ang katawan ko. Pero hindi kami pwedeng huminto. Sa likuran namin ay papalapit ang mga ilaw ng flashlight. Naririnig namin ang mga yabag at sigaw. At ang mas masakit, kilalang kilala namin ang mga boses na yon. Mga kamag-anak namin sila. Diyos ko! Maabutan na nila tayo! Kuya! Hindi ko na kaya! Masakit na mga paa ko! Umiiyak na sigaw ni Marco habang halos madapa sa pilapil. Kumapit ka lang, Marco. Kahit na anong mangyari, huwag kang hihinto. Konti na lang, makakatakas din tayo. Sigaw ko habang mahigpit ko siyang hinila sa kamay. Biglang kumulog. Kasabay noon ang malakas na ihip ng hangin. Huminto sa paggalaw ang mga dahon ng mais na para bang may dumaan sa pagitan ng mga ito. Pag-angat ko ng tingin, may nakita akong isang matandang babae. Nakatayo siya sa ilalim ng lumang punong mangga. Nakasuot siya ng puting damit. Unti-unti niyang itinaas ang kanang kamay niya at itinuro ang isang makitid na daan na halos natatakpan ng matataas na damo. Nanlaki ang mga mata ko. Kilalang kilala ko ang mukhang yon. Lola Vivian? Kayo po ba yan?
Kinusot ko ang mga mata ko. Pagmulat ko ay bigla siyang naglaho. Pero nanatili ang amoy ng sariwang sampagita sa paligid. Hindi namin alam kung bakit. Hindi rin namin alam kung paano. Ang alam lang namin, kung hindi dahil sa gabing yon, malamang ay hindi na ako nabubuhay ngayon upang isulat ang letter na to. Pero bago ko ikwento kung bakit kami hinahabol ng sarili naming mga kamag-anak, kailangan ko munang bumalik sa araw na nagsimula ang lahat. Dahil sa isang tawag, isang balita ang nagbabago sa buhay ng aming pamilya. At isang kamatayan na maraming nakabalot na sikreto. Mula pagkabata, si Lola Vivian ang taong pinakamalapit sa aming magkakapatid. Siya ang tipo ng lola na kahit mahigit 70 years old na, ay hindi pa rin mapakali sa bahay. Gigising siya bago sumikat ang araw upang magwalis ng bakuran, magdilig ng mga halaman, at magpakain ng mga manok. Kapag tumatawag kami mula sa Amerika, palagi siyang nakangiti. Andrew, huwag mong kalilimutang umuwi rito. Alam kong luma na ang bahay na ito. Pero nandito pa rin ang alaala ng pamilya natin. Noon ngumingiti lang ako. Hindi ko alam na balang araw, ang mismong bahay na yon ang magiging sentro ng pinakamadilim na alaala ng buhay ko. Pagkatapos naming matanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lola Vivian, agad kaming naghanap ng pinakamabilis na biyahe pa uwi ng Pilipinas. Pero may isang malaking problema. 2 linggo bago yon, ay isinugod sa ospital ang daddy namin matapos makaranas ng matinding pananakit ng dibdib habang nasa trabaho. Ayon sa cardiologist, kailangan niyang sumailalim sa bypass surgery sa loob ng ilang araw. Mahigpit siyang pinagbawalang bumiyahe. Si Mami naman ang kailangang manatili sa Amerika bilang legal caregiver niya at mag-asikaso ng mga papeles sa ospital at insurance. Anak, kayo na muna ang umuwi. Kapag maayos na ang lahat, susunod ako sa Pilipinas. Umiiyak na sabi ni Mama habang yakap kaming tatlo. Tumangulang ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko noon ay may gusto pa sanang sabihin si Mama. Parang may bumabagabag din sa kanya. Makalipas ang halos 16 na oras na biyahe, lumapag kami sa Pilipinas. Paglabas pa lang namin ng airport, sinalubong kami ng mainit na hangin. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil para bang may matang tahimik na nakamasid sa amin. 3 beses akong napalingon, pero wala akong nakitang pamilyar na muka. Kuya Andrew, Mahinang tawag ni Marco. Bakit? May problema ba? kuya, parang may tumawag sa pangalan ko. Sino? Hindi ko nakita, pero boses babae. Parang matanda. Malambing ang boses niya, parang katulad kay Lola Vivian. Imposible yun. Patay na si Lola. Pero boses talaga ni Lola. Huwag mo nang isipin yun. Pagod lang tayo. Pero habang sinasabi ko yun, ako mismo ay hindi kumbinsido sa sarili kong paliwanag. Kuya Dims, 6 na oras ang biyahe namin papunta sa probinsya. Habang papalapit kami sa baryo, unti-unting naglalaho ang signal ng cellphone. Pumapalit ang makakapal na puno ng mangga at kawayan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng lumang bahay ni Lola Vivian, hindi ko napigilang mapatitig. 3 taon pa lang simula nung pumunta kami sa Amerika. Pero malaki na ang pinagbago ng bahay. Parang mabigat ang ambience. Andrew, nandito na pala kayo. Kamusta ang biyahe nyo? Napalingon ako nang marinig ang boses ni Tio Ernesto. Ayos naman po, medyo pagod lang. Kasunod niyang lumabas sina Tia Linda at ang anak nilang si Victor.
Pasensya na talaga. Ginawa namin ang lahat para kay Chang Vivian. Pero, hindi pa rin siya nakaligtas. Sabi ni Tia Linda habang nagpupunas ng luha. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ginawa niyo po ang lahat para kay Lola. Salamat nga po pala sa pag-aalaga niyo sa kanya. Wala yun, Andrew. Masaya namin inalagaan si Chang Vivian. Pero habang kausap ko sila, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kapag napag-uusapan ng mga huling araw ni Lola Vivian, ay magkakaiba ang mga sagot nila. Sinabi ni Tio Ernesto na 2 linggo nang mahina si Lola. Ayon kay Tiang Linda, 3 araw lang itong nagkasakit. Sabi naman ni Victor ay bigla na lang bumagsak si Lola habang nagdidilig ng halaman. Maliit na detalye lang yon. Pero nagsimula na akong magduda. Nang gabing yon ay nagsimula ang lamay. Dumating ang mga kapitbahay na nakikiramay. Kukuha sana ako ng kape nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa sulok. Nakatalikod ito mula sa akin. Mag-isa lang siya kaya nilapitan ko siya. Manang, bakit nandyan po kayo? Baka mangawit po kayo riyan. Pwede po kayong umupo roon sa loob. Iho, Nawirduhan ako dahil pamilyar sa akin ang boses na yon. Pero pinilit ko pa ring maging formal. Ano po yun? Gusto niyo po ba ng juice o kape? mabait ang lola mo. Ngumiti ako. Totoo po yan. Kasundo ni Lola ang halos lahat ng kabaryo natin. Yun nga po ang dahilan kaya ayaw niyang sumama sa Amerika. Mamimiss daw po niya ang lugar natin kapag umalis siya. Pero mag-iingat ka. Huwag kang basta maniniwala sa lahat ng maririnig mo rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Akmang hahakbang ako papalapit ng tawagin ako ng kapatid ko mula sa loob ng bahay. Kuya! Maglaro tayo! Mamaya Margo, pupunta na ako riyan. Muli kong nilingon ng matanda, pero wala na siya. Hindi ko na siya nakita pang muli sa buong lamay. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagpa siya kaming magpahinga muna sa dating kwarto ni Lola Vivian. Halos hindi pa ako nakakatulog nang makarinig ako ng 3 marahang katok. Akala ko ay may bisita. Pagbukas ko ng pinto, walang tao roon. Pero sa gitna ng sala, may isang kandilang kusa na lang na namatay. Kasunod noon, kumalat ang banayad na amoy ng sampagita. At mula sa katahimikan, may isang mahinang tinig na tila nang galing sa kung saan. Pinilit kong isipin na guni-guni ko lang yon. Pero malinaw kong narinig ang mga katagang, Hanapin mo ang katotohanan. Hustisya! Hustisya! Natigilan ako. Sa sandaling yon, hindi ko pa alam na yun na pala ang unang babala ni Lola Vivian. Matapos mailibing si Lola Vivian, unti-unti nang nagsiuwian ang mga nakiramay. Habang nagkakape kami sa kusina, napansin kong nakatingin lang sa amin si Tio Ernesto. Andrew, kung gusto nyo, pwede na kayong bumalik sa Amerika. Kami nang bahala rito. Salamat po, Chong. Pero gusto muna naming hintayin ng 40 days ni Lola. Tutulong din po kami sa pagliligpit ng mga gamit niya. Sandaling natigilan si Chong Ernesto. Wag na, kami nang bahala roon. Baka mapagod pa kayo. Ayos lang po yun. At saka, binilin po ni Mami na magdala kami ng ilang gamit ni Lola pagbalik namin sa Amerika. Sige, kung yan ang gusto nyo. Tumango si Chong Ernesto. Pero napansin ko na hindi siya mapakali. Isang beses, kaming 3 lang ang naiwan sa bahay. Pumunta kami sa dating kwarto ni Lola Viviana. Pareho pa rin ang ayos nito. Nasa tabi ng bintana ang lumang tumba-tumba at sa sulok ay ang lumang aparador na halos kasing edad na ng bahay. Habang inaayos namin ang mga damit ni Lola, may nahulog na maliit na susi mula sa bulsa ng isa niyang lumang bestida. Kuya, ano kaya to? Tanong ni Marco. Hindi ko alam eh. Sagot ko.
Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang gusto akong dalhin ng susi sa kung saan. Naalala niyo ba nun? Palaging nagsisiksik ng pera si Lola sa mga kabinet niya. Baka may naiwan siyang pera. Kunin natin. Ikaw talaga, Hana. Kalokohan na naman ang iniisip mo. Tinuturuan mo pa ng mali si Marco. Wala naman na si Lola. At saka, kung kasama lang natin si Lola ngayon, siguradong bibigyan niya tayo ng pera. Inagaw ni Hana ang susi mula sa akin. Isa-isa niyang binuksan ang bawat drawer. Hanggang sa napansin ni Hana ang maliit na kandado sa pinakailalim ng aparador. Subukan ko nga rito. Ipinasok ni Hana ang susi. Dahang-dahang bumukas ang tagong compartment. Nandoon ang isang lumang diary na balot ng puting tela. Isang USB flash drive at isang sobre na may nakasulat sa harap. Para kina Andrew, Hana at Marco lang. Nagkatinginan kaming magkakapatid. Parang naramdaman naming may gustong iparating si Lola. Nanginginig kong binuksan ang diary. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng hustisya. Huwag niyong hayaang magtagumpay sila. Tumahimik kaming lahat. Isa-isang binuklat ni Hana ang mga pahina. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam namin. May mga record tungkol sa paulit-ulit na pagpilit sa kanya na pumirma sa ilang dokumento. Nakasulat din ang petsa. Kinagabihan, nagpasya kaming wag munang sabihin sa iba ang tungkol sa diary at USB. Maingat naming itinago ang mga ito sa loob ng aming maleta. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Noong una, akala ko hangin lang ang naririnig ko. Pero makalipas ang ilang segundo, mas naging malinaw ang tunog. May mga yabag sa ilalim ng lumang bahay. Napasandal ako sa dingding habang pinakikinggan ang bawat hakbang. Mabagal, maingat. Parang may ayaw magising ang mga natutulog. Napatingin ako sa ilalim ng kama. Nandoon pa rin ang lumang diary at ang USB flash drive na binalot nila ng tuwalya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong bumangon at hinawakan ng flashlight. Muli kong narinig ang mga yabag. Maya-maya, may kumatok. Pero hindi ko binuksan ang pinto. Kasunod noon, marahang bumukas ang pinto. Tumambad sa akin sina Chong Ernesto, Chang Linda at Victor. Tahimik silang nakatingin sa akin. Andrew, alam naming nasa iyo ang diary. Iho, ibigay mo na sa amin. Para hindi na tayo magkaroon ng problema. Kinilabutan ako sa sarcastic ng ngiti ni Chang Linda. Tumayo ako habang inilalagay sa likuran ko ang maleta. Chong Ernesto, Chang Linda, ano po bang sinasabi niyo? Anong diary? Tumalim ang mga mata ni Chang Linda. Huwag ka na magmaang-maangan! Alam naming nasa iyo ang diary at USB! Paano niyo po nalaman na nasa akin yun? Tahimik lang silang tatlo. Parang nag-uusap ang mga mata nila. Hindi na mahalaga yon, Insan. Basta, makipag-cooperate ka na lang. Ibigay mo ang diary at USB para hindi ka masaktan at ang mga kapatid mo. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa maletang nasa likuran ko. Hindi! Kahit anong mangyari, hindi ko yun ibibigay sa inyo! Humigit ang panga ni Chong Ernesto. Huwag ka nagmagbatigas. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Napatingin si Chang Linda sa likuran ko. Teka, bakit parang pinoprotektahan mo ang maletang yan? Diyan mo ba itinago ang diary at USB? Ano po ba talagang laman itong USB? Bakit takot na takot kayong makuha namin? Huwag ka ng maraming satsat! Ibigay mo na yan sa amin! Bakit po ba nagkakaganyan kayo? Baka tama nga ang hinala namin. Hindi inatake sa puso si Lola Vivian, kundi pinatay niyo siya! Tumahimik ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Kung wala kayong kasalanan,
Bakit gusto niyong itago ang diary at USB? Dahil wala kayong karapatang makita yon! Biglang sumigaw si Victor. Kasabay no ng pagpasok ni Hana at Marco na nagising sa ingay. Kuya! Ano nangyayari? Bakit nandito sila? Humakbang ako upang takpan ang mga kapatid ko. Tiyang Linda! Tiyong Ernesto! Binabalaan ko kayo! Huwag niyong sasaktan ang mga kapatid ko! Nanlisik ang mga mata ni Tiyong Ernesto. Humakbang ito papalapit sa amin. Huling pagkakataon mo na, Andrew. Kung hindi, magsisisi ka. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko ibibigay ang USB! Hindi rin kami papayag na ibigayan ni Kuya! Giit ni Hana. Talagang nagmamatigas kayong magkapatid ha? Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo! Sa isang iglap, ay nagkagulo ang lahat. Nagkaroon ng tulakan sa loob ng silid. Nahulog ang isang upuan. Nabasag ang lumang flower vase. Hana, Marco! Takbo! Mabilis kong dinampot ang maleta. Agad kong hinila ang mga kapatid ko palabas ng bahay. Habulin niyo sila! Bilisan niyo! Tumakbo kaming magkakapatid sa madilim na bakuran habang humahabol sina Tiyong Ernesto at Victor. Diretso lang! Huwag kayong hihinto! Kuya, hindi ko na kaya! Hindi pwedeng tumakbo lang tayo! Kailangan nating makahanap ng mapagtataguan! Nakarating kaming magkakapatid sa palayan. Malakas ang ulan. Madulas ang pilapila. Tulong! Saklolo! Tulong! Hinahabol kami! Paulit-ulit kaming sumisigaw, pero walang sumasagot. Sa gitna ng dilim ay biglang kumalat ang banayad na amoy ng sariwang sampagita. Napansin ko na parang may isang matandang babaeng nakatayo sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil sa ulan. Tahimik lang siyang nagturo sa isang makitid na daan. Saglit akong natigilan. Pagkurap ko ay wala na ang matanda. Ngunit nanatili ang amoy ng sampagita. Doon tayo! Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sinunod ko ang direksyong itinuro ng matandang babae. Pero pagdating namin doon, naroon sina Tiyong Ernesto, Tiyang Linda, at Victor. Mabilis nila kaming napalibutan. May hawak silang itak, kutsilyo at malaking bato. Kuya, nandito sila! Bakit dito ba kami dinala? Diyos ko, Kuya! Katapusan na ba natin? Nanginginig sa takot ang mga kapatid ko habang umiiyak. Lumingaling ako sa paligid. Naghanap ako ng pwedeng takbuhan. Pero nakulong na kami sa mataas na bakod ng bakanting lote. Hindi pwede to. Wala na kayong ibang mapupuntahan. At tama kayo, katapusan nyo na. Kasalanan niyo to. Kung nakipag-cooperate lang kayo kanina, hindi sana kayo masasaktan. Ang sama nyo, Chang! Nakalimutan mo na bang katugo mo kami? Ngumisi si Chang ng nakakaloko. Ko, pero ganun talaga ang buhay. Walang kamag-anak pagdating sa lupa at pera. Tama na yan. Patayin na natin sila bago pa sila makatakas. Hindi nila pwedeng maibigay ang diary at USB sa mga pulis! Mga pulis kami! Ibaba nyo mga hawak nyo patalim! At itaas nyo ang mga kamay nyo! Hindi! Ayokong makulang! Tumakas tayo! Bilis! Nagulat sina Tiyang Linda, Tiyong Ernesto at Victor. Sinubukan pa nilang tumakas, pero mabilis silang napigilan ng mga pulis. Pinusasan sila at isinakay sa police mobile. Sir, salamat po sa pagligtas nyo sa aming magkakapatid. Mabuti na lang po. Dumating kayo. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa amin. Magpasalamat ka sa weirdo na matandang babae. Nakangising sambit ni Sergeant Ramiro. Ano pong ibig niyong sabihin? Kanina kasi, habang nagpapatrolya kami, may nadaanan kaming matandang babae na naglalakad sa dilim. Huminto kami at inalok namin siyang sumakay. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakayuko lang siya. Hindi rin siya nagsasalita. Basta,
Noong makarating kami sa tapat ng bakanting lote, ay sumenya siya na ihinto ang sasakyan. Tapos bigla na lang siyang nawala. Hanggang sa narinig namin na sumisigaw kayo magkakapatid. Nagkatinginan kaming magkakapatid. Pare-parehas kami ng iniisip. Si Lola Vivian yung matandang nakisakay sa mga pulis. Sinadya niyang dalhin sa bakanting lote ang mga pulis para tulungan kami. Sandali, iho. Bakit parang iniingatan mo ang maleta na yan? Sir, nandito po kasi ang diary at USB ni Lola. Balak po talaga namin pumunta sa presinto para ibigay sa inyo to. Malakas po ang kutob namin na makakatulong ito para maimbestigahan ang pagkamatay ni Lola. Si Aling Vivian baka mo? Hindi ba? Inatake siya sa puso? Opo, pero malakas ang kutob namin na may mas malalim pang kwento sa pagkamatay niya. Siguradong makakatulong po ang USB at diary na to. Sa katunayan, ang mga ito ang dahilan kung bakit kami gustong patay ng mga kamag-anak namin. Sige, i-verify ko. Salamat po. Kalaunan, sa tulong ng USB, diary at iba pang ebidensya, natuklasan ng mga pulis na ilang araw bago pumanaw si Lola Vivian ay paulit-ulit siyang pinilit na ilipat ang kanyang mga ari-arian sa pangalan ni Chang Linda, Chong Ernesto at Victor. Pero tumanggi si Lola Vivian. Napatunayang inatake siya sa puso dahil sa matinding stress habang pinipilit pumirma sa mga dokumento. Nang malaman ni Mami ang nangyari, ay umuwi siya sa Pilipinas para tulungan kaming magsampa ng kaso laban kina Chang Linda, Chong Ernesto at Victor. Makalipas ang ilang buwan, nahatulan sila ng guilty. Pagkatapos noon, nagdesisyon na kaming bumalik sa Amerika para alagaan si Daddy. Kuya Dims, kapag kinukwento ko ang karanasang ito, ay marami ang natatawa at hindi naniniwala. Pero sigurado kaming magkakapatid na pansamantalang bumalik ang kaluluwa ni Lola. Hindi lang para makamit ang hustisya, kundi para protektahan kaming mga apo niya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At dyan nagtatapos ang nakakatakot at puno ng aral na karanasan ng ating kababayan. Maraming salamat kay Andrew na kasalukuyan ang naninirahan sa Amerika kasama ang kanyang pamilya, sa pagtitiwala at pagbabahagi ng inyong personal na kwento rito sa ating channel. Mga tagapakinig, napakatindi ng sinapit ni Andrew, Hannah at Marco. Akala natin sa mga pelikula lang nangyayari na ang mismong sariling dugo at kamag-anak ang magtataksil at magtatangkang kumatay sa'yo dahil lang sa pera at ari-arian. Pero sa kabila ng madilim na kasakayman ni Chang Linda at Chong Ernesto, nakamamangha ang pagmamahal at proteksyon ng isang lola. Kahit wala na sa mundong ito si Lola Vivian, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga apo at gumawa siya ng paraan para lumabas ang katotohanan. Kung kayo ay kinabahan, natakot o naantig sa kwentong ito ni Andrew, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang ating mga kwento. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, si Kuya Dims. Laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa o pera, kundi sa pagmamahal at proteksyon natin sa ating pamilya. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.